Tuloy-tuloy naman ang pagbibilang ng boto para sa Hatol ng Bayan 2025. Ilang certificates of canvass na lang din ang inaantay ng Commission on Elections o COMELEC ngayon. Ang mga detalye ihahatid ni Patricia Lopez live. Patricia. Princess, sa pagpapatuloy ng bilangan ng National Board of Canvassers sa 175 Certificate of Canvass o COC na kailangan matanggap ng COMELEC server at pati na rin mabilang ng NBOC, may dalawa pa naman ditong hindi natatransmit o hindi pa natatransmit sa server ng COMELEC. Ito ay ang bansang Russia at pati na rin ng Poland. Paliwanag ng COMELEC, hindi pa nakakapag-transmit ng COC ang dalawang bansa dahil sa internet at security restrictions nito. Matatandaan ang Russia at Poland ay bahagi sa mga bansang hindi pinayagan ang internet voting. Kung kaya ito ay bumoto sa pamamagitan ng pagpunta sa mga embahada o konsulada ng bansa o pagpapadala sa mga ito ng balota na siya namang sabay-sabay na finid sa automated counting machine ng embahada o konsulada ng Pilipinas. Para naman makapag-transmit ng COC ang mga ito, kinakailangan pumunta ang Special Electoral Board ng dalawang bansa sa kapitbahay nitong mga bansa upang doon makapag-transmit. Tinitiyak naman ng COMELEC na matatapos nila ang lahat ng canvassing ng COC ngayong araw, lalo pa inaasahan ding darating ang dalawang COC maya-maya lamang. Ibinahagi rin ng poll body na walang failure of elections ngayong 2025 midterm elections. Ang nakikitang dahilan ay dahil sa aktibong paglahok ng kabataan sa national and local elections. Nakatulong din ayon sa COMELEC ang pagsasagawa ng early voting. Princess, sa kasalukuyan, suspendido muna ang canvassing ng NBOC kung saan target nilang matapos ang natitirang 16 COC. Katunayan, 14 na ang kanilang natatapos at magbabalik stasyon muli ang NBOC mamayang 6 p.m. Inilabas na rin naman ng National Board of Canvassers ang first canvass report nito o kaya batay doon sa unang resulta ng kanilang mga nabilang kung saan pasok dito ang mga miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patricia Lopez, Congress News. Maraming salamat, Patricia Lopez.